Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayon sa buong bansa kung saan kinumpirma ng mga otoridad na sangkot talaga si Lizata Nasmag sa pagpapalaganap ng pulburon sa bansa. Sa kabila ng kanyang paglisan, isang isyu ang gumugulo sa buong bansa. Ang alegasyong may kinalaman si President Kuting ng Norte Jr. sa isang controversial na pulburon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga mamamayan at nagbigay daan sa mga bagong investigasyon mula sa mga otoridad at mga korte. Ayon sa mga ulat, sinabing may mga koneksyon si President Kuting ng Norte Jr. sa isang sindikato ng droga na kasalukuyang iniimbestigahan. Marami ang naguluhan at may ilang grupo na nag-aakusa ng maling paggamit sa kapangyarihan. Sa ngayon, ang mga investigador ay nagsasagawa ng mga hakbang upang tiyakin ang katotohanan ng mga aligasyon at kung may bisa ang mga ebidensya laban kay President Marcos. Ang mga usapin ng droga at ang posibleng implikasyon nito sa ating pamahalaan ay nagbigay ng matinding pananaw sa mga susunod na hakbang ng mga korte. Samantala, ayon sa ilang mga eksperto, ang pagkakawala ni Liza Smangs ay nagbigay ng isang malalim na epekto sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Subalit hindi rin ligtas sa kontrobersiya ang kanyang pangalan, lalo na sa mga usaping pumapalibot sa kanyang asawa. Kasama ang kanyang mga anak, nagsagawa sila ng isang pahayag ukol sa pagkawala ng kanilang ina at ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa mga taong tumutulong at nagbibigay ng suporta sa kanilang pamilya sa mga nagdaang taon. Ang mga kasalukuyang pangyayari ay patuloy na sinusubaybayan ng mga buong bansa at inaasahan ng mga susunod na hakbang ng mga otoridad ay magiging mahalaga sa paglutas ng mga kasalukuyang issue. Kasama ng mga pamilya Marcos, ang ating mga kababayan ay nagmamasid at umaasa na magkakaroon ng tamang katarungan at kalinawan sa mga aligasyong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. So yan ay itinaas niya at doon sa kanyang napakahaba at masayang mga komentaryo, talaga namang impromptu, walang script, ay sinabi ng Pangulong Duterte na ang bangag ay, ang exact word niya, Marcos Jr. is veering towards dictatorship. Actually, hindi yan ngayong moment, ngayong taon, 'di ba, na lumihis na ang bangag na si Marcos Jr. na Addictus Benedictus. Okay, kung hindi niyo pa alam kung anong Addictus Benedictus, JODIC certified sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o na pulbura o kung ano man yung buwaka ng inang yan. 2002 pa lang, nung nakita ko na ang kademonyuhan ng mga buwaka ng Genemes, doon pa lang, pinagpatuloy na ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas ang diktadurya. Noon pa lang, bingid sa kaalaman ninyo, noong 2022, bago pa umupo si Bangag, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ay nakikipagsabuatan na sa kanilang mga business partners katulad ni Francis Lloyd Tichua kung paano mangidnap ng mga kabataang walang kamuwang-muwang. Okay? Kaya naman, sa panahong ngayon, 2025, kaliwat kanan na yung mga batang nawawala at kinikidnap. Recently, ayan, nagba-viral ang post natin sa Buljakan sa ating Facebook. I hope naka-follow na kayo lahat sa ating mga Facebook page. Dahil alam nyo naman pinupunterya tayo ng mga buwakan ng Genemes. Okay. So, bakang pumapali ang boses natin ngayon Okay. So ngayon mga palangga, may na-forward sa atin na information coming from the mga matitipuno. Okay, na mga matitipuno na hanggang ngayon is supot pa rin. Pinost natin to na merong kinidnap na 14 na taong gulang na bata na nag-aaral sa British School of Manila o sa International School na kung saan dinukot siya para manghingi ng ransom sa kanyang pamilya. Now, $20 million. Not pesos, kundi $20 million. Well, basahin ko lang sa hindi pa
talupangod. Okay, itong letter na ito ay galing nga, hindi kasi ito na, although may binalita ang bilyonaryo about it, pero hindi kompletos rekados ang balita. At I don't know kung ang mga buwaka ng inang mga Jejimon, namimiss niyo ba yung mga buwaka ng Genemis na mga jutang? Di ba? Ay hindi naman inulat ng tama. So ito ang message actually ng head of school. Sabi niya dito, Dear BSM families, British School of Manila, letter to all parents and of course students. Sabi dito, I unfortunately need to make you aware of an ongoing situation affecting a family in our school community. One of the senior school students was reported and is still missing after leaving school with their driver after school yesterday. All right, this was February 2021 dated yata ito. Wait, kasi 2020 nangyari. Okay, we are working closely with the family and authorities to support the investigation. At this time, we do not have further details to share and kindly ask that you avoid speculations and respect the privacy of the family during this difficult time. We understand that this news will be unsettling. Our counseling team has been available to support students as required. Today, we have link guidance here. May link na pinorward that parents may wish to utilize at home if needed over the half-term break. Break na pala ng mga bagets. We will continue to keep you informed as appropriate. Thank you for your support. Then, nagkaroon ng update. Alright. Forward messages. Ang sabi dito, ang sumulat dito ay si Martin van der Linde, whatever anong pronunciation ng kanyang pangalan. Okay, forward message. Kidnapped student accordingly was a certain Andy 1. Okay, Andy, A-N-D-Y-W-A-N. 14 years from McKinley East BGC. Alam mo sa McKinley, diyan may biniling, may pinatayong bahay ang mga kawatan diyan. Remember that, yung mga expose natin, less than 2 years o wala pang 2 taon, yung mga kawatan na mga appointee ni Bangag ay nakapagpatayo ng bahay dyan. Kasi I believe nasa umaabot ng billion pesos ang halaga ng mga bahay dyan sa McKinley East BGC na yan. Bigla ko lang naalala. Anyway, to continue, he was accordingly kidnapped last Feb 20 and was reported to authorities last Feb 21. The Starex van of the victim was found in Bulacan, slang, with still unverified report that the driver is already dead. Still for confirmation. Ransom being demanded accordingly is $20 million. Among the group being considered possibly behind the kidnapping are crooked narco politicians, military generals, criminal syndicates. Crime is rising under Bangag BBM. Okay, under Bangag. Okay, update. Ito ang mga mensahe ng mga officials ng school and also yung mga yung mga nag-rescue, I believe. Update. Ransom was paid and the boy is back home but with a chopped finger. Okay? So ipapakita natin yung bata na ito actually na pinutol yung kanyang kanyang kalaming-ing, yung kanyang pinky. Ayan, yan yung bata. Alright? So ayan yung pinutol yung kanyang kamot. Ang kanyang not kamot, yung kalaming-ing. Yung pinky or yung ito. Anyway, ito yung bagong Pilipinas that you are enjoying right now. Galing, di ba? So, bakit nangyayari ang mga kidnapping? So, sa panahon ngayon, even before election nangyayari, ang mga nakikidnap, yung mga nadudukot, nawawala na lang, mga batang walang kamuwang-muwang. Kaya nga sabi ko sa post ko, pag inimbestigahan to, baka ang suma total nito ay si Liza Tanas. Hayop na yan at si Bangag ang nagpa-kidnap.
Kaya a thorough investigation. Pero what do you expect sa panahon ngayon? Paano sila mag-iimbestiga kung sila mismo ang promotor ng kidnapping? Kasi election season. Ibig sabihin, kailangan nila ng pera. Can you imagine ang anak mo, 'di ba? Ang iyong anak ay pinutulan. Ano ang terror, ang trauma na naranasan ng isang 14 anyos na bata habang siya ay ginagapos ng mga demonyo na hindi nga natin alam, baka si Liza Tanas ang promotor nito. Hindi kasi gagalaw yung mga tiwaling mga militaring mga julul na yan, na mga supot na mga duwag, kung wala itong basbas ng mas mataas sa kanila. Okay? Kung kaya ni Lisa Marcos at ni Bangag Jr. na mahigit 1 taon ko na sila, okay, na ine-expose dito na sila ay sangkot, hindi sangkot mismo, hindi ko sila nakusan, mismo na sila ang nag-facilitate ng kidnapping ng 2 anak ni Sheena, yung tinatawag kong distressed mother, how much more kung ito ay $20 million ang involved. At hindi pa sila, siguro, baka hindi pa sila na kontento doon sa billions of money ng Pilipino na dinurobo nila diyan sa National Budget 2025 na nadiskubre ni Congressman Ungab at pinailan ng kaso nila Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema para magpaliwanag ang mga julul kung bakit nag-filled in the blank sila doon sa Bicameral Committee report ng mga figures ng illegal, unconstitutional, immoral at kung ano pang mga kahayupan. Meaning, mga kababayan, baka hindi pa nga sila na kontento doon sa excuse me, hindi pa sila na kontento doon sa mga perang nakawat nila. Pero bago ako malihis, itong mga issue na ito ay pagtatakip sa malaking issue nga ng national budget na nagdesisyon na ang Korte Suprema na magpaliwanag, ipakita ang mga dokumento na hinihingi ng mga nagsakdal sa kanila, ng mga nagreklamo na si Kong Ungab at Attorney Vic Rodriguez and the rest na kasama nila, ay humihingi sila ng palugit na 5 araw para i-comply yung hinihingi ng Korte Suprema. Meaning, ang mga buwaka ng ina ay nagdudoktor pa, nagkatahi-tahi pa ng mga kasinungalingang ebidensya para i-present sa Korte Suprema. Pero I believe, okay, hindi naman magwawagi ang kanilang mga kasinungalingan dahil dadama sila at bibingo sila. Dahil hindi naman basta-basta si Kong Ungab at Attorney Vic Rodriguez na magpa-file na lang ng ganong kaso na wala pa silang ibang bala. Baka padadamahin nila, we don't know. Kasi ganun ang laro ng matatalino, hindi ng mga bangag. Ito yung pinakamalaking issue natin, ang 2025 budget at ang mga issue natin na gustong pagtakpan ang pagiging addict ni Marcos Jr. And now, kasi ayaw niyong kumilos ng mga bruskong mga supot, mapa-Air Force man yan, mapa-military, mapa-police. Ayaw nilang kumilos na kahit na ang kanilang presidente ay certified addict. Ibig sabihin, lango sa pulburon everyday, 24/7, rain or shine. Diba? Ibabalik ko lang sa inyo mga kababayan, baka mahaba-haba itong topic natin ngayon, mag-comment lang kayo kung anong gusto niyo mga reaction ko, kasi for sure na-miss nyo ang bunganga at alindog ko, which is na-miss ko rin kayo. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ngayon, okay, ng mga bangag, ng mga addictus, ay patahimikin tayo. I-shut up. Ang unang-unang nga yan na shut up, na not only shut up, na ginurgur, ay walang iba kundi si Percy Lapid. Kung nasa Pilipinas nga lang ako, baka ako ang nauna kay Percy Lapid. Dahil ako although nauna si the late Percy Lapid,
expose sa inyo ng kahayupan ni Bangag. Diba? Ngayon, mga kababayan, congratulations sa ating mga palangga sa Cebu. Kayo, Sir John Abines, si E.B. Hugalbot. I like your name. E.B. Hugalbot, how are you, my darling? Okay? Sila Pam at ang mga supporters, syempre ng Pangulong Duterte, na nakita natin na buhay ang Duterte magic. Imagine mo yung mga tao na nandoon, wala naman ayuda doon eh. Diba? Hindi naman sila pumunta doon para humingi ng ayuda o pinangakuan ng ayuda. Nada. Kundi yun ay all-out support nila galing sa kaibuturan ng kanilang puso dahil nakikita nila, nababanaag nila ang hope. Diba? Alala nyo kung nung ako ay nakipagbalyahan sa mga grupo ni Trillanes, sinabi ko yan dito in 2017 sa Los Angeles na the Duterte is the bringer of hope and change sa Pilipinas, which is true. Ngayon, mga kapalanggigig, nakakagalit, nakakapuot, gusto mo silang gawing bopis kung meron ka lang kakayahan. Sabi ko nga, kung bibigyan nyo lang ako ng kapangyarihan, kung meron lang magic galing sa taas at sasabihin ng Supreme Being, ito ang gahom mo, gawin mo silang bopis para may ulam ang taong bayan. Hindi ako magdadalawang isip, gagawin ko ng bonggang-bongga. Bakit sinasabi ng Pangulong Duterte doon sa kanyang UAS speech na Marcos Jr. is veering towards dictatorship? Na yun kung todo tanggol naman ang mga buwaka ng inang mga supot na mga talawang mga kawatan katulad ni Abalos, ni Escudero at ang bago na undersecretary na mukhang hindi mo ang nahangag. Yung kapangalan ko, oh my God. Diba? I will talk about her a little bit. Actually, naulinigan ko, okay, na ang hindi naman, actually, not naulinigan, matagal na ito, na talagang ganun sa Bangag administration. Atakihin mo lang ng atakihin ng Duterte, may mapapala ka. Whether ikaw ay nasa payroll, katulad ng mga ensimada, katulad ng mga dugyot na mga mukhang palakang puyat, okay, na mga makukyoho, mga gurami. Na-miss ko yung mga ganong litanya, no? Alright. Ang sinasabi nitong bagong nang hitad na, alam mo, nakakatawa nga kasi may mga nagme-message sa akin. Huy, ikaw, hitad, okay, nakapangalan kong hunghang, hindi ka rin magtatagal dyan. Hindi mo kakayanin ang kademonyuhan na mas demonyo pa sa'yo na sila Bukangkang, si Emerald Bukangkang, at si Bulldog, si Honey Rose, na lumobo ang mga buwaka ng ina sa kalalamon sa pera ng bayan. Wala man namang ginawang trabaho kundi maghawi dyan at bumuka ka ang mga kipay nila. At ikaw, Claire Castro, okay? Unang salvo mo pa lang, palpak ka na. Hangag pabidang, abugagang, walang unod ang utok. Bakit walang unod? Baka nang genines ka. Diba? Iniskan ko lang yung vlog, wala kang ginawa kundi mag-react sa mga vlogs ko, vlogs ng mga Duterte vloggers, at iba pa. Anong ibig sabihin yan? Walang laman yung utak mo. Dahil kumukuha ka lang, okay lang sana kung hindi ka abogado eh. Maintindihan mo, you guys, I love you people, yung mga nagre-react sa mga vlogs natin, and we need it para i-echo ninyo. Pero yung masasabi mong abogadong pulpul o pulpal o girl lalo eh. Abogadong walang magawa sa buhay, mag-react sa video ni Marlica,
at magsipsip, okay? Magsipsip kay adik na Bangag, alam mong adik si Bangag, ibig sabihin, bilasakang abogada. Kasi ang magaling na abogada, right? Kasi you're claiming na magaling ka, wala ka dyan sa YouTube. Hindi ka nagpipick up ng mga vlogs namin kasi meron kang sariling utak, meron kang sariling laman ang utak mo. Kaso ang laman ng utak mo, labno. You know, labno? Bala na kayo mag-translate. Algae. Okay? In science. Alright. Yan. Ribo, nasagot ko na ang iyong katanungan. Alright. Tirador ng gold si Senior the Junior. Ngayon, itong mga ulol na ito, dyan sa presidential communications, ang unang salbo ng mga hitad ay what? Sila daw ay lalabanan nila ang fake news. Tapos binanggit ang mga vloggers. Imagine nyo, unang pasok pa lang nila, ang nasa utak ng mga buwakan ng ina ay ang mga vloggers. We're very special. Mga DDS vloggers, okay? Ang mga bugok sa Kongreso, sa Senado, ang nilalaman ng utak nila ay mga vloggers like me. Anong ibig sabihin yan, mga palangga? Ang ibig sabihin, natotorete at umiikot ang tumbong nila sa power ng ating mga bells. Bakit kamo? Sinasabi nung J. Ruiz at yung pamunuan ng presidential communications na yun nga, lalabanan nila ang fake news. Anong kaputang inahan yan? Ang trabaho nyo hindi lumaban sa fake news. Ang trabaho nyong mga ungas kayo, maghatid ng impormasyon sa taong bayan kung ano yung mga nagawa ng adik nyong presidente na si Bongbong Marcos aka Bangag. Yan ang trabaho ninyo, mag-disseminate ng impormasyon ng kanyang mga speech, ng kanyang mga accomplishment. Kaso wala kayong maiulat, wala kayong mai-report na matino dahil puro ngiwi, puro adik. Diba? The reason why yang si excuse mo, yang si Cesar Chavez ay hindi kinaya ang kanyang trabaho dahil nagagalit si Lisa Tanas, si Bangag, kapag ang feedback ng taong bayan ay ha-ha-ha or hak-hak-hak or nakakatawa ang ginagawa ng adik na presidenteng si Bangag. So ang trabaho ninyo ay magpahatid, okay, ng mga, yun na nga, magbigay ng mga information kung ano ang ginagawa ng inyong presidenteng Adictus Benedictus. Alright? Pero bakit vloggers? Mga kababayan, ngayong momentong ito, ipapakita ko sa inyo ang ebidensya kung gaano kaapektado ang presidential communications, ang bangag ninyong presidente sa taong bayan, sa power ninyo. Dahil itong mga, not only recently, in the past, kapag nagsasalta si Bangag, more on halakhak, emoticons, or galit, or what. Papakita natin sa inyo. Ito ang, ayan, si Bangag. Si Lisa Tanas yan. Okay, tignan natin to. Papakita natin to, ang ebidensya ng ng kaduwagan ni Bangag. Is this Bangag o Lisa Tanas? Okay, like this post. Nakikita niyo ba, mga palanggingging na minamahal ko? Alright.
Katulad na itong post ni Bangag Jr. 2 hours ago. As the Philippines and Palau, wag natin basahin yung kaputang inanghang yan. Right. Mga seremonyas yan, mga pakitang tao lang. Kung mapapansin ninyo, ayan, may ha-ha-ha, marami na namang ha-ha-ha, like and love. Pindutin natin. Pag pinindot mo yung ha-ha-ha, walang numbers of ha-ha-ha, walang figures. Pag pinindot mo yung like, wala rin. Pag pinindot mo yung love, wala rin. O, tignan natin sa ibang mga post niya. May pahalik-halik pa ang demonyo kay Santo Papa. Okay? Actually, kagagaling ko lang ng ng Roma, mga palangga. Watch out, may alindog. Okay? Ipinagdasal ko kayo. Okay? Na sana makatakas na kayo sa bangag na o matapos na ang mga bangag. So if you notice, ha, like, love. Okay. Tapos nakita nyo yung letter, yung pangalan, yung nakasulat. Mga palangginging. Ngayon sa ilalim, nakita nyo yung liner na yan. Anong sinasabi dyan? Bongbong Marcos can see the total number of reactions on this post. Anong ibig sabihin yan, mga palangga, kung nagmamaganda like me? Ibig sabihin, hinide niya, itinago ni Bangag Marcos ang reaksyon ng tao. Para mabigyan ko kayo ng isang ng comparison, tignan natin yung bunganga ni Boljak. Okay, ni Boljakan. Si Boljakan ay isang maalindog na laging nagnangabels. O, ayan. O, tignan natin to. Wag na yan live. Baka itong pinost ko. Let's go, Attorney Vic Rodriguez na lang. O, tignan natin. Aba, nag-emot-emot ang mga palangga ko. O, ito na lang, reaction. See that? If you notice, my darling, okay, like 466, love 265. O, yan. Ang care, 12. At ang shock ay 1. Tignan natin ulit ito si Boljakan. Ito, 746. 606 likes, 102. Da. Balikan ulit natin ang kay Bangag. Sa kapapasok lang. Okay, balikan natin ang kaduwagan ang ebidensya ng kaduwagan at kasinungalingan ni Bangag. Okay, tignan natin yung likes. Sa kabila ng pagtatago niya, okay, ng libo-libong ha-ha-ha, excuse mo, okay, nakikita pa rin na mas marami yung nag-ha-ha-ha. Now what, mga darling? Stop ko na yan dahil tapos na ang silbi niyan. Okay? Oh, okay, wait. Actually, tignan ko pa sana yung ayan, nakikita nyo yung mga nagko-comment. Actually, ay mga trolls. Mga trolls. Ngayon, stop screen na tayo. Okay? So, mga palangginging, ano ang masasabi nyo doon? Ang ibig sabihin nun, sa ating malupit na pag-iintindi na hindi mo kailangan ng maraming utak, itinago ni Marcos Jr. ang mga Pilipinong nag-i-express